naputol yung video natin kasi na full memory na. So kailangan natin magbura, napakarami. Tapos yung tipong halos lahat binura mo na pero hindi pa din sapat. So yun na nga ang problem natin dito, kagaya ng mga kapwa ko seller, no? Pag nag-stock yung Rio natin ng matagal tapos hindi nagagalaw, tumitigas siya. So ang hirap na niyang ibenta, no? Kasi nga, diba, goma kapag tagalan, lumag naglalagkit. Pero ito naman, hindi naman. Kasi nakasingaw naman siya. Meron tong butas na maliliit. Ayan. Nakikita nyo may butas ng maliit. So, importante pa rin na nahahanginan siya. So, dapat pala ang Rio, kapag naka-display, wag lang hayaan naka-display. Dapat ginagalaw-galaw, nuga-uga, para hindi sila nagdidikit-dikit. Nang sa ganun, mabibenta pa rin natin. Kasi sa mga kapwa natin, mga shanday, so mga good consumer store, hindi tayo napapaninsa na pagkain, pero may tendency, pag nasira yung mga paninda natin, doon na tayo matatalo sa negosyo. So, ayun, sana huwag kayong kumain sa amin na ganyan, naka-display. Dahil kung hindi, kagabi nagsimula yung sawa kong mag-baklas-baklas nito. Then, ayan, 4 pa lang yung natatapos niya. Ayan. Then, para magganyan, minanamanan niyang baklasin. Ayan. Maingat at mabusisi niyang binabaklas isa-isa, no? Dahil baka mapunit o maputol yung goma, no? So, ayaw naman natin masira sa customer natin, kaya iniingatan natin na masira. So, ito pa yung natitira. Ayan. Kadikit-dikit. So, minamanong binabaklas para ma-repack ulit, para maging ganito, no? Ayan. Okay pa din naman siya, ready to use pa rin naman. So may papayo ko lang sa mga nagtitinda ng Rio, gagalaw-galawin ninyo, huwag ninyo hayaan na hindi nagagalaw kasi tumitigas, nagdidikit-dikit. So dapat pala ginagalaw-galaw para lumalambot, hindi siya nagdidikit-dikit. So yun lang, sana nakatulong yung video nito sa mga nagtitinda o ng mga mahilig magtinda ng mga ipet. Ayan. Bye!